Sa kailaliman ng madilim na karagatan, lumilitaw ang mahabang pilak na laso. Ang oarfish ay maingat na nakabitin ng patayo. Ito ang totoong halimaw ng dagat, isang isdang may maliit na ulo at pulang palikpik. Nabubuhay ito ng malalim at gumagalaw ng kakaiba at mabagal. Ang oarfish ay lumalaki ng mas mahaba pa sa bus ng lungsod. Ito ang pinakamahabang isdang may buto sa mundo, bagaman mahina ito. Sa gabi, ang pilak nitong katawan at pulang tuktok ay tila hindi makamundo. Ang patayong posisyon nito sa tubig ay parang isang haligi. Inakala ng mga tao na halimaw ang oarfish sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang isdang ito ay hindi mapanganib. Kakaiba lang ang galaw nito at nakakatakot tignan. Ang oarfish ay mukhang laso. Flat at napakahaba ang katawan nito. Wala itong malinaw na kaliskis. May pilak na balat ang buong katawan. Mula ulo hanggang buntot may malambot na palikpik. Nakataas ang mga harap na sinag nito parang sukle. Dalawang manipis na palikpik sa tiyan ang nakabitin. Para silang pulang laso. Dahil dito, tinawag itong oarfish sa Ingles. Ang ibig sabihin ay isdang sagwan. Maliit ang ulo ng oarfish. Malalaki ang mata nito. Hindi gaanong matalim ang ngipin. Hindi nito pinupunit ang biktima. Sinisip-sip lang niya ito. May madilim na batik sa gilid nito. Ang mapulang palikpik ay nagbibigay kakaibang anyo. Ang pangunahing katangian ng isdang hari ay ang paggalaw nito. Hindi nito gaanong ginagamit ang buntot bagkus ay nagpapaalo ng malambot sa mahabang palikpik sa likod, parang siya mismo ay nagiging mabagal na propeller. Kaya nakabitin ito ng patayo sa tubig at halos hindi nauubusan ng lakas. Dahan-dahan itong lumalapit sa kumpol ng krill, maliliit na isda o dikiya at sinisip-sip lang sila. Ang mahabang palikpik na parang laso sa tiyan ay tumutulong sa isdang hari para lumiko at manatiling matatag. Malambot at magaan ang katawan nito, angkop sa mabagal na pagpaplano, hindi sa biglaang paghataw. Kaya tahimik na nanghuhuli ang isdang hari, hindi humahabol. Ang tirahan ng oarfish ay ang bukas na karagatan halos sa buong mundo mula sa may init hanggang katamtamang latitude. Mas madalas silang nananatili sa kalaliman ng daan-daang metro o higit pa kung saan mabilis naglalaho ang sikat ng araw. Doon, ang dikiya at maliliit na crustacean ay bumubuo ng kakaunting pagkain. Sinusundan ng oarfish ang mga agos at panapanahong layer ng plankton. Ito ay isang nag-iisang isda sa bukas na tubig. Walang taguan, walang ilalim. Kaligtasan nila ang pagtitipid ng enerhiya at mahusay na pagtatago. Bihira lumapit sa dalampasigan ng oarfish. Nakikita sila sa ibabaw pagkatapos ng bagyo o biglang pagbabago ng agos kung saan ang nanghihinang isda ay umaakyat. Ang oarfish ay isang mabagal na filter feeder, ayon sa agham. Pinapanatili nito ang katawan na halos neutral ang buoyancy. Gumagalaw ito gamit ang mahabang dorsal fin. Bumababa ang resistensya at pagkonsumo ng enerhiya. Ang patayong posisyon ay nagpapalawak ng paningin. Mas madali nitong makita ang plankton na nahuhulog mula sa itaas. Ang matingkad na pula ng palikpik ay nagdidilim sa lalim. Ginagawa nitong mas hindi kapansin-pansin ang oarfish. Anong ipapangalan mo sa isdang ito? Ibahagi sa komento. Sa mito, ang haring salmon ay hudyat ng bagyo at kapahamakan. Sa Japan, ito ay tinawag na sugo ng Diyos ng dagat. Ang kwento ng ahas dagat ay madalas nagsisimula sa isang mahabang pilak na isda na napadpad sa dalampasigan. Pinatindi ang gulat ng pulang palikpik at malalaking mata. Kumalat ang bihirang litrato sa baybayin bilang patunay ng halimaw. Ang katotohanan ay mas simple. Ang haring salmon ay bihirang dumalaw sa baybayin. Namamatay ito kapag nasa mainit na tubig o pagod sa agos. Walang mistisismo o hula rito. Matagal nang isinulat ng mga bagyo ang kasaysayan ng herring king. Nakita ng mga siyentipiko ang mga itinapon lang na bangkay. Ang haba ay tinataya lang sa mga sabi-sabi. Ngayong ika-21 siglo, gamit ang kamera at robot, nakuhanan ang natural nitong posisyon. Patayo itong lumalangoy at halos hindi igalaw ang palikpik. Ang mga itlog ng herring king ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga larva nito ay may mahabang tangkay. Iba ang hitsura nila sa mga matatanda. Minsan may sugat ang malalaking herring king. Ito ay bakas ng engkwentro sa dikiya at mandaragit. Ipinapaalala ng herring king ang kakaiba sa karagatan ay madalas na hindi nakakapinsala. Kumakain lang ito ng alikabok ng dagat. Ang ating tunay na ahas dagat ay umiiral. Ngunit hindi ito nagbabanta sa mga tao. Ito ang channel na Earth Creatures. Mag-subscribe para sa iba pang nakakatakot na tuklas. Marami pang halimaw ang darating. Paalam!